Ito na naman ang araw at oras na babalik na tayo sa totoong buhay. Madaling sabi, ay babalik na tayo ng Laguna. Matapos ang isang linggong bakasyon, wala na tayong extension dahil kailangan na natin bumalik sa trabaho. Isang obligasyon sa ating buhay. Pero bago yon, gusto ko munang magpasalamat sa mga nakasama ko sa pananatili ko dito, sa tiyahin ko, sa mga pinsan ko, at higit sa lahat sa aking pamilya. Minsan lang kami magkita-kita at magkakasama. Wala talagang mas sasaya pag buo ang isang pamilya. Nagpapasalamat din ako sa isang taong bagong nakilala at naging bagong kaibigan ko. Salamat sa iyo sa pag-aasikaso sa amin nung minsan kaming mapunta sa inyo. Salamat din sa inuman, sa tawanan, sa kwentuhan. Talagang napakabuti mo. At tuloy na tayo sa aking biyahe. April 26, araw ng Sabado. Muli tayong babiyahe papuntang Laguna. Magmumotor na naman tayo ng mahigit 12 oras. Pagod, puyat na naman ang ating mararanasan. Good evening mga parigay. 6:30 na ng gabi. Dito tayo sa Movoport. Dito na ako sumakay mga parigay. Pupunta tayo ng Piodoran. So bali binayaran natin 665 sa motor. Tapos 280 naman ang passenger para sa barko. So bali magkano na yun. Cruise shipping lines na sasakyan natin mga parigay. Ngayon lang natin natapos asikasuhin yung ating dokumento para makasakyan tayo ng barko. Ayan. Dito lang yan mga parigay sa barangay Pinamarkuan na Movoport. Alright mga parikoy, kita tayo sa barko. 7 ng gabi ang departure. Alright. $20 lang po, sir. Para sana yung 20 ba? Vehicle pa, sir, ng motor. Nagbayad pa dito tayo ng vehicle pass. 20 pesos lang naman mga parikoy. So kaya naman. Alright. Hanapin natin yung ating sasakyan. Hindi Bald Star mga parikoy. Punta tayo ng Piodoran. Ito ng ating biyahe. Dito tayo magpilar. Masyado na malayo yun mga parikoy. Okay. Dito na tayo mga parikoy. Time check natin ay 3:30 na ng madaling araw. Lalabas na tayo ng gate ng Piodoran Port. Ingat, sir. Okay boss, thank you. Alright, okay na tayo dito mga parikoy. So hinto tayo dito sa may tindahan. Nagkalusal tayo. Kaya magkakape muna tayo bago tayo dumiretso ng biyahe. Alright. Alright, marada. Okay. Alright. Biyahe na tayo mga parikoy. Palis na tayo ng Piodoran Port. 3:57 na ng madaling araw. Yan. Yun, may banderitas. Happy Fiesta po sa Piodoran. Diretso na tayo na magparkoy ng biyahe. Palaguna na tayo. Sa ngayon magbayan-bayan tayo kasi medyo madilim pa. Pero pag may madaanan tayong bypass road at safe naman dumaan, mag-bypass road tayo. Yan. Alright. Yan lang kayo mga parikoy. Tara, let's go. Nagkaputi na tayo at maambon-ambon mga parikoy. So, nandito pa rin tayo sa kalsadang ito. Palabas tayo ng Piodoran Port. Boom! Yun. Linaw ng ano natin mga parikoy. MDL. Diba? So, gagamitin lang naman natin to pag kinakailangan. Pero pag nasa Laguna na tayo, siguro hindi naman natin nagagamitin na to. Alright? Pumasok na tayo ng Camarines Sur. Ang oras natin ay 5:20 ng umaga. Alright? Ay! Patay ka. Grabe naman yun. Low back talaga.
Hindi natin napansin, malapit na eh. Saka lang natin nakita. Alright? Okay lang yan. Tuloy-tuloy na lang tayo sa ating pagmamaniho. No? Ingat-ingat lang kayo dito mga pare ko sa mga parting ito ng Camarines Sur. Kasi maraming ginagawang kalsada. Ang gitnang to, hinuhukay. O baka may kabilisan takbo nyo din yung mapansin ng signage nila. Alright, mga pare ko. So, ride safe sa mga biyahe ngayong araw, linggo. Kapag kung mga nakamotor na bumabiyahe pa uwi ng probinsya o pabalik naman dito sa Manila, Laguna o saan man kayo parte dito sa Luzon. Tapos, ayan, makikita nyo yan. Grabe, napakaganda yung shape ng bundok mga pare kayo. Tapos sa taas may ulap. Ang itim na mga ulap dito mga pare ko kaya hindi rin nakapagtataka na panaka-naka ang pagulan. Ayan. Tapos yun si Haring Araw, yan, lalabas na. Yung motor natin. Ito yung diferensya mga pare ko ng motor ko. Ito yung bearing ko sa may crankcase. Talagang nag-iiba talaga. Pero sana umabot tayo ng Laguna. Kasi dito, ewan ko lang kung may mapapagawa tayo dito. Kung makaan tayo bukas sa Yamaha makabili ng piyesa, tingnan natin. O kung doon sa papagawa natin, kung may available silang piyesa, doon na lang siguro tayo magpagawa. Genuine naman ang mga piyesa nila. Okay. Sana talaga walang maging problema yung crankcase natin na nasira na bearing, no? Para makarating tayo ng safe at maayos sa Laguna. Pero tingin ko naman ay makakarating tayo kasi pagka ganitong medyo kabilisan takbo natin, parang hindi ko naman nararamdaman na parang pigil yung ating takbo. Kumbaga smooth ang ating takbuhan ngayon. Alright. Ganda ng pala yan, mga pare, nakikita nyo yan. Ang lalapad, tapos kulay green pa. Talaga naman. Kabilaan. Dito talaga sa mga pare ko sa ng Bicol, makikita ang mga naglalaparang mga palayan. Hindi na tayo magbayan-bayan ngayon mga pare ko. Dito na tayo dadaan sa Pili, San Fernando Bypass Road. Malapit lang dito yun mga pare ko. Para medyo mas malapit tayo. Kasi pag dito tayo sa bayan ng Naga ay talagang medyo matagal ang biyahe. Kaya dito na lang tayo dadaan. At yun, pagasolina tayo sa may Sewell. Kasi nasa 3 bars na lang mga pare ko yung gasolina natin. So, ito full tank natin. Full tank boss. Unleaded. Barya lang. 134 pesos mga pare ko yung unang ating paggasolina. Umalis tayo ng Masbate ay full tank tayo mga pare ko. Nasa 240 rin yung ating binayad. So, ayan, makita nyo lang tong na yan, mga pare ko, signage. Alternate route to Legazpi. Ayan. Mula dito hanggang dun sa dulo nitong bypass road na to ay nasa 20 minutes ata ang mumotorin natin mga pare ko. Dito mga pare ko, kung tingin lang din kayo kasi grabe ang madadaanan yung riles mula sa Pulangi hanggang dito. Siguro may mga nasa 5 riles na ata nadaanan ko. Ingat-ingat lang din tayo dito mga pare ko. Alert lang tayo. Alright? Ayan, dito kakalat tayo mga pare ko. Pagkagaling tayo dun sa Pili. Ayan, may signage naman to na to Manila. Tapos may signage to Pili. Alright. Bypass road to mga pare ko sa mga hindi pa nakakaalam. Pwede nyo rin to daanan para maiwasan nyo yung bayan ng Naga na minsan naman ay napaka-traffic at medyo malayo din naman ang biyahe. Pero kung hindi naman kayo nagmamadali, pwede naman kayo doon. Kasi talagang napakaganda rin naman ang kalsada doon sa papuntang Naga mga pare ko. Alright. Ganda ng panahon, no? Palayan din, no? Ganda. Wow, ganda na sikat ng araw. Sana hindi naman umulan. Dito na ako dumaan mga pare ko sa bagong bukas na kalsada. Karugtong pa rin naman ito ng bypass road kung pinasukan natin doon.
Ito yung San Fernando Bypass Road. Yun na yung dulo. May mga dumadaan na sa sakyan. Malapit lang pala. Last year kasi hindi pa to totally finish eh. So pwede naman dumanong nakaraan, kaya lang medyo delikado. Maraming mga gamit, kaya hindi tayo ako dumaan. Pero ngayon na malinis na. So kakaliwa tayo dito. Alright. Okay, main road na tayo ng mga pare ko San Fernando. Ito na yung munisipyo ng San Fernando mga pare ko Yan. Ito na yung pinakabayan nila. Once na pumasok kayo dito sa Bicol region at hindi kayo familiar sa mga daanan, dobling ingat na lang kayo. Kasi maraming ginagawang kalsada dito at nagro-road widening. Alright? Keep safe po sa inyo lahat sa mga biyaheros ngayong araw. Shit. Oh, no, 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 no. Oh, diba? Sila lang ang matatraffic. Tayo, hindi. Didiretso tayo. Ay, mabato nga lang. Matagtag. Ay, Diyos ko to. Okay, Brad. Daan ka, Brad. Kaya mo yan, Brad. Nagkasalubong. Ay, siya. Kaya pala hindi na mapagbigyan. At nagkasalubong na selfie. Ayun, oh. Di kinaya mga pare, oy. Nagkasalubungan na. Alright. Yun, nakaligtas din tayo. Alright. Yun, yung mga minsan nangyayari talaga mga pare ko yung hindi nagkakabigayan. Hindi mo alam kung anong inahabol. Meron namang mga nagbabantay at nagbibigay ng go signal kung kayo na ang papasok o hindi. Pero may iba talaga mga pasaway. Dito ay kakaliwa tayo. Yan, dito tayo. Yung proper diet ito nga pare ko dun sa diretso na yon. Dito may mga ginagawa rin kalsada dito banda sa Sipurot mga pare ko. Na yung gitna. Kasi kita nyo naman yung mga kalsadaan dito mga pare ko. Gilid do. Talaga naman delikado. Laki ng butas. Tapos yung dugtungan ng kalsada na rin, sira-sira na rin. Kaya pag napadaan ka dyan, pwede ka sumimplang. Gagawin na ata nila lahat puro simento sa kanila sasapawan ng asfalto. Mula dito mga pare ko hanggang doon na to sa Tagkawayan. Grabe na mga ginagawang kasadaan dito. So, makita nyo itong statwa ng mga kababaihan. Ayan o. Grabe na lubak dito. Ayan o, diba? Ay, nago po. Diyos ko. Ayan, babae talaga. Sinira-sira na rin. Balak na rin yung tungkol sa na to. Yung side na yun. Balak na rin palitan. Grabe na mga lubak dito mga pare. Kawawa yung motor natin Pag ang ingay na ng pagilid ko. Okay lang. Mapapalitan din naman natin yan. Linggo ngayon.
Pero maganda na rin at yung kabila, oh. Bagong gawa. Pero ba tayo pa nilang padaanan? Diba? Kung padaanan na sana nila, tapos dito na yung isara. Next stopover natin, siguro magpapagasolina tayo. Pero okay pa naman gasolina natin. Focus muna tayo sa pagmamaniho, baka malubak na naman tayo. Yan o, mga kantuan yan mga pare ko, delikado, mga butas-butas na, diba? Lalo na sa mga ganyang mga dugtungan, no? Dalawang linya. Tingin-tingin din kayo dyan mga pare, kasi minsan mga ano na rin yan, mga sira-sira na rin. Baka bigla kayong sumimplang, lalo na dun sa mga maninipis ang gulong. Pwede kayong ma-shoot dyan sanhi para kayo ay sumimplang o kaya matumba. Yan, dito may mga kailan-ilan pa rin mga ginagawang kalsadahan. Ayan. Ayun, mga pare ko. Ay, Diyos ko. Kaya tuloy sabi ko, ingat-ingat din kayo pagka kayo ay napunta rito o kaya na uwi ng inyong mga probinsya saan man sa parte ng Bicol o Visayas. Kunting ingat lang po at alerto na lang po sana sa mga madadaanan nyo. Pag-aralan nyo mabuti mga pare ko kung saan kayo po pwedeng dumaan. Alam nyo rin kung ano ang magiging daanan nyo. Okay? Dito nga tayo. Ito pala eh. Dito tayo mga pare. Grabe na rin talaga ang kalsada dito. Isa rin ito sa mga ano dito sa Paragay mga pare ko na mahirap ang kalsada at malubog. Tandaan din kayo dito. Pag nakita nyo itong fuel save, yung mga gano'n na kayo dyan, slowly na kayo dyan. Tsaka dito mga pare ko, ingat din kayo dito sa kalsada. Malubak din dito. Yung kalsada dito talaga. Kita nyo. Yan, ang rocket. Yun mga pare ko ay nagsuot na naman tayo ng kapote. Kaya no, inabutan tayo dito ng ulan. Tanggal ulit tayo ng gloves para hindi mabasa. Alright. Maganda rin talaga na nakabaon tayo ng kapote kahit na matindi ang init nung umuwi tayo. Kasi para nga dito in case man na biglang umulan ay may masusuot tayo at para tuloy-tuloy ang ating biyahe. Di ba mga pare? Mahirap din yung kasing wala kang dalang kapote tapos pagka ganitong may kalakasan ng ulan at matagal tumila, sayang ang oras mo, naka-standby ka lang dyan sa gilid doon, nagsisilong ka lang. Unlike sa meron kang dalang baong kapote na talagang halimbawang mababasa ka man pero hindi lahat. Kahit paano may tuyo pa rin sa'yo at tuloy-tuloy ang iyong biyahe. Di ba? Grabe yung karga nung van ah. So far okay naman ang biyahe natin. Nalulubak pa rin tayo pero hindi na tulad nung dati na umuwi tayo na grabe talaga. Talagang nagugulat talaga ako ng mga time na yun. Kita ko na kasi talaga kanina pero parang uulan. Kasi yung dito nga parte na to talagang mahamog, pagi. Kaya sabi ko nako, uulan to. Ayun nga, hindi nga hindi nga ako nagkamali, umulan. Dito tuyo ang kalsada. Ano to, nagluloko na lang tayo ulan. Bihira ka ha. Nagtataka ka din. Ang ganda ng spalto, walang sira pero binungkat. Makita mo naman doon sa mga pinagtusok-tusukan nila. Maganda pa yung kondisyon ng spalto. Pero sinira.
Diyan sa ano, maraming sirang kalsada, hindi nila binubungkal at yun ang palitan. Kung saan yung medyo matino-tino, yun ang hinuhukay at papalitan. Parang ang gulo lang intindihin, ano. Boss unleaded, full tank, may laman pa po yan, dagdagan ko lang. Check natin mga pare ko eh. 10:46 na ng umaga. Umidlip lang ako doon saglit mga pare ko sa waiting shade. Hindi ko na talaga kinaya. Kaya sabi ko, hinto na lang ako doon at kapalipas ako ng ilang minuto at matutulog. Hindi rin ako talaga makatulog. Hindi ko bakit ganun. Nandito na tayo sa Tabugon mga parigay. So dito tayo dadaan sa kaliwa. Nagkanan tayo Daet, kaliwa Manila. So dito tayo. Alright. Medyo nakakalito lang dito pero sundin nyo lang yung signage mga parigay ng ano, saan kayo pupunta. Hindi kayo maliligaw dito. Alright. Tabugon Elementary School. Dito tayo magkakape sa ano, sa may arko ng Bicolandia. Oops. Grabe yung kalsada nga pa rin, oh. Butas-butas na. Alright. Diretso lang. Sa wakas, narating na rin natin ang gateway to Bicolandia ng Bicol. Magkakapilan tayo dito mga pare. Tapos, arriba na rin tayo. Alright. Ayan mga pare, time check. 11:10 na ng tanghali. So, makalipas sa 7 oras, narating na rin natin itong gateway to Bicolandia. Papasok na tayo ng Quezon. Dito magkakape muna tayo. Medyo nakakatulog ako sa biyahe. Boss, may kape kayo? Isa nga po. Creamy white lang po. Yan, kape muna tayo pampatanggal ng antok. Tapos biyahe ulit. Pahinga ng konti. Muntik kanina ako mga pare ko nadali ah. Takot ako kanina. Wala ko gising lang ako. Wala napapikit na ako. So, dito na tayo sa Gateway to Bicolandia. Sa likod. Dito tayo. Papasok na tayo ng Quezon Province. Tapos dito tayo galing sa Bicol. Yan. Pag-gising lang sa biyahe. Grabe nakakaitip talaga ako. Alright mga parikoy. 12:70 na ng tanghali. So dire-diretso na tayo sa ating biyahe. At baka gabihin tayo. Sana makarating tayo ng mas maaga pa. Okay, tara, let's go. Tapos lang din natin magpahinga. Nakapagkape na din tayo. So okay na to sa long rides. Mula dito sa gateway to Bicolandia, Calawag, Quezon Province, ay magmumotor pa tayo ng 5 to 6 hours para marating natin ng Calamba, Laguna. Alright? So, dyan lang po kayo mga pare ko. Samahan nyo po ako hanggang dulo. Tapos yung langit ito, medyo maitim ang kalangitan mga pare ko. Pero sana hindi tayo abutan ng ulan. Sana hindi bumuhos yung ulan na yan, kung sakaling ulan yan. Pero malamang ulan talaga yan. Sa ngayon, okay naman ang pakiramdam ko. Hindi ako nakakaramdam ng antok. Hindi ako napapabigit. Ewan ko lang mamaya. Ay, naku po. Delikado talaga pag ganito eh. Kasi wala akong tulog mga pare ko mula nung isang gabi.
ano lang din ang tulog ko, yung hindi talaga matagal. Ano lang, parang nakaw-nakaw lang natulog. Tapos kagabi sa barko, hindi rin ako nakatulog. Kahit na gusto ko matulog. Ewan ko, pagising-gising din ako. Basta hindi rin ako nakatulog talaga. Kaya hinayaan ko na lang ngayon, biyahe tayo. Ngayon ako nakakaramdam ng antok. Malupit talaga. Nung gusto mo matulog, di ka naman makatulog ng maayos. Ngayon nagmamaneho ka, kailangan mo ng nagising ka, nakakatulog ka, nakakapigil yan. Yan, kalawag na tayo mga pare, oy. Diretso na tayo. Dati dyan ako nag-stop over. Nakarang taon. Ngayon, diretso tayo. Kaya naman eh. Grabe talaga mga ginagawa dito man. Nalubak na naman ako mga pare ko. Patay. Wisit na yan. Grabe naman yan. Yun, nakalagpas na tayo ng Arco ng Calawag mga parigoy. Nakapasok na tayo ng bayan ng Lopez. Makipot pa ang daan dito, kalsada. Yan. One way sa magkabilaan. Bypass road lang tayo para makaiwas tayo sa mga traffic dyan sa loob. Traffic kasi dyan minsan mga parigoy. Tulad nung pag-uwi ko na talagang grabe ang dyan. So dito ay kakaliwa tayo. Ito yung Lopez Bypass Road. Ayan. Alright. Maganda dito mga pare ko. Malapad na yung mga kalsada. Hindi pa ganun kadami yung mga dumadaan dito. Mapamotor man o tin-wheeler, 4 wheels. Maluwag dito dumaan. Kaya dito na tayo dadaan para mas mapabilis tayo. Ito naman yung rotunda ng ito kapag nagkanan tayo papuntang bayan yan. Ayun o. Buena Vista, Manila, Bicol. Okay. Dito tayo. Tapos ito naman yung dulo mga pare ng Lopez Bypass Road. Pag makikita nyo itong na itong mga pakiway kantuan. Ito na yung pinangano niya. Yan, Lopez, Tom Proper, tapos Manila. Signage. Alright. Iniwas lang tayo sa bayan ng Lopez mga pariway para hindi tayo maipit sa traffic kung tayo ay dumamadali. Nagpagas ulit tayo mga pariway, pangatlong beses natin itong pagas, halagang 100 pesos. Full tank na uli. Saka nandito na rin tayo sa Gumaka mga pariway. So dito na tayo dadaan sa bypass road. Maitim na naman ang langit Okay mga pariway, tara let's go. Gumaka bypass road tayo mga pariway. Yan. Kakaliwa lang kayo dun sa gasolina na yun mga parigay na pinagasolinahan ko. Makikita nyo naman kagad yun. Alright. Ito naman yung view deck ng Gumaka bypass. Diba? Tanaw yung mga parigay. Diba? Tingnan nyo din yung palusong dito. Hindi ko na-videohan yung paakyat kanina mga parigay. Panik. Grabe. Tarik. So, ito ang palusong ngayon. Diba? Sobrang lusong Ito yung bagong ng Gumaka mga parigay. Landmark. Iba na itsura ng pier. Alright mga parigay. Malapit na tayo sa Bitiwang Manok ng Quezon Province.
Grabe na rin dito. Medyo malubak. Ay, patay ko po. Hindi na tayo dadaan dyan sa taas. At dito tayo dadaan sa baba para makita natin kung ilang minuto naman ang tatakbuhin natin mula dito hanggang dun sa pag-akyat dun sa Bitokang Manok. Tara mga paregoy. Dito tayo dadaan. Alright. Tingnan natin kung ano ang meron dito. Okay. Doon ata nakuha natin ng 18 minutes. Hindi ako nagkakamali. Dito sa bungad okay naman ang kalsada. Simentado. Tapos di rin mag-aalala dito mga kapatid. Marami rin mga bahay dito sa gilid ng kalsada. Wala pa din ang kalsada. Tapos maganda pang kondisyon. So ayos na ayos na dito daan talaga. (15:06) na ng hapon. So pumasok tayo doon ng 15:04. Hala. 15:04. Tandaan niyo mga pre. Grabe nangyari. Lukot talaga oh. Grabe naman yan. Ano yun, nahulog? Grabe yung nangyari doon Talagang, ano talaga yung nguso niya talagang durog Nalukot. Grabe, ang lakas siguro talaga ng bangga din siguro. Wala pala dun. Sarado dun. Balik. So, yun mga marigoy, tabayanan nyo lang dyan. So, kung ilang minuto natin itong tatakbuhin. Tsaka yan, mga ginagawang kalsadahan. Isa rin yan sa mga nagpapabagal ng ating takbo dito. Tulad nung nakaraan na talagang wala siya, open siya. Kaya mabilis ang daan natin dito. Dito mga parigo yung ganda Ginati yung gitna ng kabundukan para gawin lang kalsada. Yan nakikita niyo yan. Ito na yung dulo. Maganda sana kung na-videoan natin hanggang dun sa umpisa. Doon sa nalubak ako. So ayan mga parigo, ito na yung bungad ng paakyat o punto dun sa Bitokang Manok. So ang oras natin ngayon ay 3:19. So ilang minuto lang natin nakuha mga parigo 15 minutes. So tara, let's go. Kaga pala. So mas mabilis nga talaga dito sa baba mga parigo lumaan. Na gano'n pa tayo. Dahan-dahan pa tayo gawa ng may ginagawang mga kalsada. Sa dulo nito mga parigo, bypass road na to. So kalamba lang tayo mga parigo dito sa Laguna. Kakaliwa tayo dito. Sariaya, Lucena, bypass road. Alright. Sorry ito mga pare. Buti ngayon asphalt na. Dati simentado na. Yan. Pure gold. Candelaria. Yan mga pare. Alright. Come again, Quezon Province. Welcome, City of San Pablo. Alright mga pare. Pablo na tayo. Kunti na lang. Diba? Gasolina ulit tayo dito sa COL. 166 na natin pinagasolina mga parigoy dito sa Alaminos ng Laguna. Okay mga parigoy, tara, let's go. Di na ako nag-bypass road. Ito na ako para makaano tayo ng biyahe tuloy-tuloy. Alright, tara, let's go.
ayun mga parigoy, dito na ako sa Calamba. Dumating ako ng 6:08. So, hindi na ako nakapag-video kanina kasi nalubat ako. Ayan. Yan, sa mga gustong mag-rides, sa mga gustong bumiyahin sa Bicol, Masbate, saan mang probinsya. So, sana po mapanood nyo ang vlog ko para malaman nyo kung saan po yung mga magandang kalsada o saan kayo pwedeng dumaan. Pwede nyo pong sundan kung saan ako dumaan at para malaman nyo rin kung saan yung medyo delikadong daanan at mga kalsadaan na sira-sira para maiwasan nyo. Ayun, alright? So hanggang dito na lang mga parigoy, ingat po tayo lahat. Ride safe, keep safe, God bless, bye bye.